Pang. Shen, humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari. Sa susunod, sigurado kong papanatilihing malinis ang kumpanya at titiyaking hindi na kayo makakakita pa ng dumi. Lanan, maging mas maingat ka sa susunod. Kapag may nakita akong ganyan ulit, mag-ingat ka, baka matanggal ka. Lin Xiuyan, Anong pagkakataon? dito ka nagtatrabaho. Ah. Sige Shen ba iyan? Hindi mo ba sinasabing naghahanap ka ng trabaho? Dumating ka para sa interview sa Shen Group. Itong si Presidente Shen. Magsisimula na ang mga interview. Ang mga kandidatong wala sa pintuan ay matatanggal sa listahan. Usap tayo mamaya. Kinabahan ako sa'yo. Kumusta ang acting ko, binata? Magaling ba ang pag-arte ko? Sabi niya pupunta siya para sa interview. Pero dito pala sa Shen Group, sabihan mo ang mga taga-Panaya na huwag siyang mahigpitan. Opo, binata. Umupo ka rito. Ah. Meng Zixi. Supervisor Meng, kilala mo ba siya? Lu Xiangxiang. Hindi ba siya nag-drop sa kolehiyo dahil hindi nakapagbayad? Paano siya nakapasa sa interview ng Shen Group? Hindi mo pa rin ako nakikilala? Itong aplikanteng ito, tigilang makipag-usap sa mga taga-Panayam. Taga-Panayam ka rin ba? Hoy, Supervisor Meng. Kaya pala si Lu Xiangxiang, kaklase mo rin pala, sa kolehiyo, di ba? Magkaklase pa kayo. Ah, oo. Itong si Lu Xiangxiang, ayaw akong tigilan. Noong kolehiyo, laging nakakalamang sakit. Hinding-hindi. Ako ay hindi. Papatuloy siya sa Shen Group. Supervisor Meng, inilipat kami mula Haicheng bilang mga eksperto. Mukhang si Lu Xiangxiang ay may magagaling na kakayahan. Alaala ko kay Lu Xiangxiang, hindi nakatapos, di ba? Nag-drop noong 3 taon. Paano siya makakakuha ng diploma? Ano? Nagsasabi ka bang peke ang kanyang diploma? Hindi ito katanggap-tanggap. Anong ginagawa ng HR? Binibini Lu. Ako na. Ikinalulungkot namin, hindi ka pumasa sa interview. Maaari ka nang umalis. Pero hindi pa nga ako nagsisimula. Napatunayan namin, peke ang iyong resume. Malubha mong nilabag ang mga alituntunin ng Shen Group. Umalis ka na agad. Pandaraya.